yeah, hey everyone, it's the last day of the year, and you know what that means. It's now time for our final bold review ng Season 3 ng Tuesdays with VMX only on Harriet. Butot pa ako. And today we are going to be reviewing, recapping, and reacting to Mama's Boy. Mama's Boy is the latest and the last VMX movie of the year 2024, capping off an outstanding Season 3. As we move on to Season 4 on bold reviews this 2025. So, if hindi pa kayo subscribe dito sa channel to, like this video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa ating channel only on Harriet. Sorry for pausing because it's been a wonderful year. 9,000 subscribers and we're only like around 400, about 400 plus subscribers to go for 10,000. It's an amazing channel growth. Alam ko slow yung growth natin, pero mas prepare ko siguro slow yung growth kesa kung marami tayong audience. I have to deal with more people. I'm thankful na nakilala ko kayo. And 2025 will be such a year to remember. Will be such a year for me. You know, Garrett Viva Max VMX movies slated for 2025, parang konti pa eh. Inalis nila yung section ng mark your calendars eh. So I have no idea what's coming except for Teacher's Pet and Table for 3, which was a former VMX Plus exclusive film, and it's gay. Okay, so let's go talk about Mama's Boy. So ito ay istorya na mag-ama, si Glenn saka si Mauro. Si Mauro ay isang dating OFW sa Riyadh, at galit na galit si Glenn dito kasi nang babae siya sa kanyang nanay, which led to his mother committing unaliving. So ito yung premise ng Mama's Boy. Mahal na mahal ni Glenn yung nanay niya. Pero point na ayaw na niya, galit na galit siya sa tatay niya dahil sa ginawa ng tatay niya sa nanay niya. Yan. Nag-uwi si Mauro ng isang babae. Ang pangalan ay Lorraine, played by Sahara Bernales. At dito nagkaroon ng parang sirang relationship between the father and son. So, una, may animosity talaga si Glenn, hindi lang kay Mauro kundi sa babae na inuwi ni Mauro na si Lorraine, pati na rin dun sa inuwing kapatid ni Lorraine na si Leilani, played by, I think it's Stephanie Ras, diba? Stephanie Ras, si medyo chubby. Yan. So, dito nag-spark yung galit ni Glenn. So, habang nagkikipagtalik siya sa kanyang fubu na si Ava, played by Ada Hermosa, ang suggestion ni Ava is to seduce the sisters Lorraine and Leilani para magkaroon ng revenge plot, ika nga ni Glenn. It's the Glenn revenge tour sa pamamahay. At yun nga ginawa ni Glenn. Sinedus niya si Leilani at saka si Lorraine. Una niyang ginawa is he pretended na nag-video call siya kay Ava. At dito naglaro siya sa sarili niya, nagsolo siya. That's the VMX term, pagsosolo. Nagsolo siya at nakita ito ni Lorraine sa ni Leilani at nagsolo rin yung dalawa. Si Leilani nandun sa kwarto, kabilang kwarto, tinitingnan niya si Glenn na nilalaro yung sarili niya. Nilaro rin ni Leilani yung sarili niya. Tapos si Lorraine nasa labas ng bahay at nilalaro rin niya yung sarili niya. Yun yung, the seeds have been planted all along. Diba? That's how devilish yung scheme nitong si Glenn. Trinay ni Glenn i-seduce itong si Lorraine kagad, pero pag umatigas si Lorraine, ayaw. As dumating pa yung tatay ni Glenn, si Mauro,
tinignan ano nangyayari dito, wala naman, and Mauro suddenly had a stroke. So the plan is unahin muna ni Glenn itong si Leilani bago si Lorraine, and it worked. Namatay yung kuryente, nagdala ng kandila itong si Glenn, tapos si Leilani in parang softcore style, yung mga nakikita ko sa hub, hinawakan niya yung edits nitong si Glenn at nagtalik sila sa shower. Seeing that Leilani has fallen for Glenn, it's time for Glenn to seduce Lorraine. And nangyari ito sa isang sitwasyon na si Lorraine naiinis na at na-corner na sa kalagayan niya kasi na-stroke si Mauro at naging premise tuloy si Lorraine ay isang caregiver tuloy imbes na asawa. Leaning towards caregiver territory na tuloy si Lorraine. At ayaw ni Lorraine yun. Taga-laba, taga-ligo. Nainis pa siya nung inisquirtan pa siya ng bidet. Ba't mo kasi inisquirtan ng bidet? Tubig sa kubeta yun. Talaga to si Mauro no? At yun, sinilbi niya. Dahil doon, nagkaroon tuloy ng pag-iisip si Lorraine ng distraction. And this led to Glenn and Lorraine having sex twice. Also, nakilala ni Leilani yung kaibigan ni Glenn. Kala niya boyfriend ni Ava si Glenn, pero hindi pala. So, yun. So, sa isang pagtatalik ni Lorraine sa ni Glenn, na witness ito ni Leilani at ayun, nagalit sa kanyang ate at umuwi kay Ava for reasons. Tapos, hindi pa tapos yung seduction ni Lorraine ni Glenn kay Lorraine, pinagsamantalahan na ni Glenn si Lorraine, natatnan to ng tatay niya na si Mauro at inatake sa puso. Okay. So, nalaman ni Glenn ang katotohanan nung umuwi yung kanyang lola na ang babae pala talaga ay yung nanay niya. Ang nagkaroon ng kabit ay yung nanay niya at tinago lang to ng tatay ni Glenn na si Mauro, and it's complicated. Parang kasi mama's boy itong si Glenn, ayaw masira imahe ng nanay niya, kaya inako na ni Mauro yung kasalanan. Sana hindi na lang ginawa yun, para hindi na nangyari to, pero it is what it is, diba? And yun, nagkasundo si Mauro si Glenn sa dulo, umalis si Lorraine, at yung best sex scene sa pelikula to ay si Ava, played by Ada Hermosa, sa Stephanie Ras, played yung kanyang karakter na si Leilani, nagtalik sila. It's an amazing send-off sa year ng BMX dito sa 2024. Pero yung Mama's Boy, for me, it's just such mid-action. Ang maganda lang sa akin is yung Thespian Lex na nangyari sa dulo. That's plus points for me. So, I'm just going to give it this maganda naman yung ending, di ba? Nagkasundo naman yung tatay. So yeah, I'm just going to give this just about bearable. Okay? So, signed by yours truly, 2024. Yeah. Thank you for your support on this channel. The VMX Awards will be published 12 noon today. Scheduled siya, and we have the list of winners to be announced mamaya. So yun, that's the excellence of BMX. Once again, this is your boy, the God Gamer himself, Harriet. Happy New Year to you all.